Sa isang lumang paaralan, sa isang liblib na baryo, may isang silid-aralan na hindi basta-basta pinapasok ng mga estudyante. Ito ang silid 206 na matatagpuan sa ikalawang palapag ng gusaling itinayo noong panahon pa ng mga Amerikano. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ang silid-aralan na ito sa iba't ibang henerasyon ng mag-aaral. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang kababalaghan ang naganap dito. Sinasabi ng mga guro at mag-aaral na tuwing hapon, lalo na kapag tahimik ang paligid at ang araw ay nagsisimula ng lumubog, maririnig ang mga mahihinang bulong na nagmumula sa loob ng silid 206. Sa simula, iniisip ng mga tao na ito'y gawa ng hangin. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang ang mga bulong na ito ay may mga boses ng mga bata na may halong lungkot at takot. Si Ella, isang matalinong estudyante sa ika-10 baitang. Siya ay laging may interes sa mga kwentong kababalaghan. Isang araw, napagpasyahan niyang tuklasin kung ano ang dahilan ng mga bulong na ito. Matapos ang klase, siya at ang kanyang mga kaibigan na si Mia ay nagpaiwan sa paaralan upang pumasok sa silid 206. Bago sila pumasok, tinitigan nila ang mga pintuan na tila ba pinipigilan silang humakbang papasok. Kailangan ba talaga nating gawin ito? Tanong ni Mia na halata ang takot sa kanyang boses. Oo, gusto kong malaman ang totoo. Lagi na lang tayong takot. Pero oras na para alamin natin kung bakit. Sagot ni Ella na puno ng determinasyon. Pagpasok sa silid, napansin nilang normal naman ang lahat. Ang mga upuan, lamesa at pisara, walang kakaiba. Pero habang sila'y nag-iikot at nagmamasid, unti-unting nararamdaman nilang lumalamig ang paligid at biglang sumara ang pintuan nang wala namang hangin. Sa kanilang gulat, narinig nilang nagsimula ng bumulong ang boses. Naririnig mo ba yon? Bulong ni Mia. Nanginginig na ang kamay habang hawak ang braso ni Ella. Oo, pero saan nang gagaling? Tanong ni Ella. Napilit na hinahanap ang pinagmumulan ng boses sa bawat hakbang nila. Lalong lumalakas ang mga bulong. Hindi namin ginawa iyon. Hindi namin sinasadya. Paulit-ulit nasabi ng mahinang boses na tila umiiyak. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng dalawa habang narinig nila ang boses ng mga bata na tila humihingi ng tawad, na parang may mabigat na kasalanan sa kanilang konsensya. Napansin ni Ella na ang bulong ay mas lumalakas tuwing malapit sila sa sulok ng silid, kung saan may lumang kabinet na hindi na ginagamit. Nagpasya si Ella na buksan ang kabinet. Nang buksan niya ito, laking gulat nila nang makita ang isang lumang diary na nakatago sa ilalim ng mga lumang libro. Kinuha ni Ella at binasa ang nakasulat sa loob. Habang binubuksan ang mga pahina, unti-unting lumilinaw ang kwento ng mga bulong. Noong dekada 1960, may isang guro na nagngangalang Ma'am Consuelo, na kilalang istrikto at malupit. Isang araw, habang nagle-lecture siya, napansin niyang nagbubulungan ang 3 batang lalaki sa likuran. Dahil sa galit, pinarusahan niya ang mga ito at pinilit na magkulong sa kabinet bilang parusa, na hindi niya alam
ay sira na pala ang kandado. Iniwan ni Ma'am Consuelo ang mga bata sa loob ng kabinet bilang bahagi ng kanyang parusa. Subalit sa kanyang pagkakamali, nakalimutan niyang bumalik para palayain ang mga ito. Kinabukasan, natagpuan na lang ang mga bata sa loob ng kabinet nang wala ng buhay dahil sa suffocation. Mula noon, ang silid 206 ay tila naging pugad ng mga espiritu ng mga batang iyon na patuloy na naghahanap ng hustisya at pagpapatawad. Ang kanilang mga bulong ay nagpapaalala sa lahat ng mga estudyante at guro ng kanilang trahedya. Nang matapos basahin ni Ella ang diary, biglang lumakas ang hangin at muling nagsara ang kabinet. Tumayo ang balahibo nila sa takot. Ngunit sa halip na tumakbo, nagdasal si Ella at Mia para sa mga kaluluwang hindi pa matahimik. Humingi sila ng tawad para sa nagawang kasalanan ng guro noon at humihiling na sana ay makahanap na ng kapayapaan ang mga bata. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unting nawala ang lamig ng hangin at humina ang bulong hanggang sa tuluyan itong maglaho. Nang sumunod na araw, napansin ng mga guro at estudyante na wala na ang dating bulong sa silid 206. Ang kwento ng mga batang nabulok sa kabinet ay naging paalala sa lahat na kahit gaano pa katagal ang lumipas, ang hustisya at pagpapatawad ay laging hinahanap ng mga kaluluwang hindi matahimik. Mula noon, ang silid 206 ay nanatiling tahimik, ngunit ang alaala ng mga bulong ay patuloy na nagsisilbing aral sa mga darating pang henerasyon. Ang paaralan sa itaas ng libingan. Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Cavite, itinayo ang isang pampublikong paaralan na kilala sa kanyang matibay na mga gusali at malawak na lupain. Maraming taon nang lumipas mula nang itayo ang paaralan at walang nakakaalam ng mga nakatagong lihim sa ilalim ng mga sementadong daan at masaganang halaman sa paligid nito. Ang paaralang ito ay itinayo sa dating sementeryo. Bago naging paaralan, ang lugar na iyon ay isang lumang libingan na ginamit ng mga unang naninirahan sa bayan noong kalagitnaan ng 1900s. Nagpasya ang lokal na pamahalaan na i-redevelop ang lugar na iyon dahil sa malaking populasyon ng mga kabataan. Ang mga labi ng mga namatay ay inilipat di umano sa bagong sementeryo. Ngunit may mga kwento na hindi lahat ng libingan ay nahukay. May mga bangkay na naiwan at ibinaon na lamang sa limot kasama ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, ang bagong henerasyon ng mga estudyante at guro ay walang alam sa nakaraan ng lugar. Subalit, unti-unting nagsimulang magparamdam ang mga kaluluwang naiwan na nakulong sa ilalim ng lupa. Si Ginoong Reyes, ang prinsipal ng paaralan, ay isang praktikal na tao at hindi naniniwala sa mga multo. Ngunit nagsimula siyang magduda nang may ilang estudyanteng nagulat ng kakaibang pangyayari. Isang araw, lumapit ang isang estudyante kay Ginoong Reyes. Mangiyak-ngiyak at nanginginig pa sa takot. "Sir, nakita ko po si Mika, pero patay na siya." Ang Mika na tinutukoy ng bata
ay isang estudyante na nasawi sa aksidente. 1 taon na ang nakakaraan. Hindi naniwala si Ginoong Reyes at inisip na guni-guni lamang iyon ng estudyante. Subalit, dumadami ang ulat ng mga estudyanteng nakakakita kay Mia na naglalakad sa pasilyo ng paaralan. Nakasuot ng kanyang uniforme at palaging may malungkot na ekspresyon sa mukha. Isang gabi, habang nag-overtime si Ginoong Reyes sa kanyang opisina, biglang namatay ang ilaw. Napilitan siyang maglakad sa madilim na pasilyo, bit-bit ang isang flashlight. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, narinig niyang parang may umuungol mula sa lumang bodega na dati ay sementeryo. "Sino yan?" tanong niya, ngunit walang sumagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad at narating ang bodega. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang grupo ng estudyante na nakatayo sa gitna, tila nagkukumpulan sa isang bagay. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong niya, ngunit walang sumagot. Nang lapitan niya ang grupo, laking gulat niya nang makita na ang mga ito'y nakatingin lamang sa isang bagay sa sahig, isang lumang lapida na nakaukit ang pangalang Mika. Nang biglang bumukas ang mga mata ng mga estudyante, nakita ni Ginoong Reyes na pula at walang buhay ang mga ito, na tila ba hindi mga estudyante ang nakaharap niya, kundi mga kaluluwang nagbabalik. Biglang sumara ang pinto ng bodega at naramdaman niyang lumamig ang paligid. "Tulungan mo kami, hindi kami matahimik," bulong ng mga boses na tila nagmumula sa bawat sulok ng silid. Agad na tumakbo palabas si Ginoong Reyes, ngunit hindi niya maalis sa isipan ang nakita niya. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong kasama ang mga guro at iba pang mga tauhan ng paaralan. Napagdesisyonan nilang imbestigahan ang nakaraan ng lugar. Natuklasan nila mula sa mga matatanda sa bayan na hindi lahat ng libingan ay nahukay noong ginawa ang paaralan. May mga kaluluwang naiwan sa ilalim ng lupa at ang kanilang pagkakakulong ang sanhi ng mga kababalaghan sa paaralan. Ang mga guro at magulang ay nagdesisyon na mag-alay ng misa at magdasal para sa mga kaluluwang ligaw, umaasang makakatulong ito upang matahimik sila. Simula nang isagawa ang seremonya, unti-unting nawala ang mga kababalaghan sa paaralan. Ngunit kahit natigil na ang mga pagpapakita, isang bahagi ng lote sa likod ng paaralan ang hindi kailanman tinayuan ng gusali. Doon sa ilalim ng lilim ng mga lumang puno, ang dating sementeryo ay nanatiling patuloy na nagbabantay sa mga alaala ng mga kaluluwang naiwan na nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hanggang ngayon, may mga estudyante at guro na nagsasabing nararamdaman nilang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa ilalim ng mga puno. Ang mga matang nag-aabang, naghihintay ng katarungan para sa mga kaluluwang nawala sa dilim ng kasaysayan.